Good morning, Bukidnon. Rong istoryahan karon parte aning impeachment kay Vice President Sara. Okay, let's go. Kung dita pa duty. Kung isgutan na to, mintras gabiyahe ko padulong duty, isgutan na to ang impeachment ni Vice President Sara. Kay kaning nag pirma sa impeachment, mga bulok ni sila. Yung ating alat ba? Itong panahon sa election, mura silag maunsa o hangyo nga ipadagan si VP Sara o grabing hangyo nila nga ibay siya sa kay Bongbong Tama nga Marcos. Grabe man day ka kurakot ning animal. Karon kay nauman na nila kuha ang ilang mga gusto unya babag sa ila si BP Sara kay kontra ni BP Sara ang mga korupsyon karon kay ilahan ang gini pangitaan og bikil ug napoy mga linta nga mga nasa Senado karon. Grabe ka mga linta. Para lang mo daw pagka senador ni dikit sa mga Duterte atong eleksyon. Di gini kasaligan ng linta. Ay musop-sop gid ay. Mati lang kay pamalandungan kay daghan kay tang nailad kay nadaot sa tag 20 kilong bugas. O naibalan pa ngayon may pag si BP Sara na lang dagat pagka presidente muning lisod karon kay halos tanan sa unang ilang mga ingon nga gakampi sa ilaha kay mao na ga una nga ga kontra sa ilaha muna yung mga number 1 purya lang sa solid kayo. Pareha ilan ni Senador Bongo o Senador Ronald de la Rosa. O sa uban pa nila nga sulit nga supporter. Ako isip ka Pilipino, dako kong pasalamat sa mga Duterte. O sa ilahang war on drugs kaya dako kayo katabang sa mua. Dagan ang naluwas kaya wala ni daong si Duterte. Dagan na kayo nagkuyod-kuyod og lata karon.
Ano yung matingala ta ba? Nga, gakontrahon naman noon nila. Nga mo may dakog tabang. Manay karon wala ig ko nagbilib. Sa una, sa una, pag declare ni President Rodrigo Duterte sa Mindanao o martial law, kinsay sige o reklamo ang taga Luzon. Magsige reklamo nga nag-declare diri sa Mindanao o martial law. Unya wa siya nangutana sa taga Mindanao nga perting lipaya. Nga na martial law diri kay perting Pismula. Bisag mabuntagan kag laag. Walay krimen o di ka mabalakag na yung hitaw ang mga. Muna'y tinuod nga sitwasyon diri sa Mindanao pag declare ni President Duterte o martial law. Dako may pasalamat kayo ato. Pero karon nga administrasyon wala na pili ang mga adik. Mabata, matigulang, maamahan, mainahan, maanak, maigsuon, wa na'y kadlok mo batay. Unang grabe kasakit pamalandungan niya karon ang tao nga dako kay natabang sa Pilipinas maunay ginapangitaan og bikil o sala. Lagot lang taba. Una-una aning mga tawana. O sa pila ka administrasyon nga nilabay ikan pa sa amahan aning presidente karon pila ka presidente ang nilabay nga wala ka pa limpyo sa Manila Bay. Isa ra ka presidente ang nakabuhat ana gikan sa iyang paglingkod. Ang mga nilabay, ang mga nasundan di mga mga tambalos-los, puro kurakot. Ug moingon pa ning uban, walay nabuhat nga project si President Duterte. Buang-buang. Kanira yung mga bagong tulay karon. Ay, ingat kay Marcos ni. Ulahi ra si Marcos. Si President Duterte ang nakapatindog. Pareha ning tulay karon sa CDO. Nay tulay diha nga wala mahuman. Ambot lang og ngano.
Pero sa panahon pa na ni President Duterte, paglingkod ni Bongbong Tama nga Marcos, wala na tiwas. Sayang kayo ang pila ka milyon yung nagasto. Kunya wala matiwas ang project ni President Duterte. Anong Pangil Bridge kay President Duterte ba na, dili na kay Marcos. Ako sa kayo nagpasalamat nga sa isa kay gayon nay taga Mindanao nga na presidente. Kaya mo ang dalan dire. Pertinanggap po ha. Tungod sa iyahang build program. Sakit lang yung kayo paminahon niya karon. Yung pangitaan na siya mga sala, wa man niya buhata. Kanilang kapatid ko siya, gawa na guna-una ba? Maluoy sila sa mga adik nga nangamatay. Sana man nila gani sukol man, di patay. Ang problema na to ani karon kay layo pa kayo ang eleksyon sa presidente. Dili man dapat si Sara Duterte ang i-impeach. Kanay man ang presidente nga di magpa-drug test. Matingala ta aning uban niya politiko wa. Mahadlok man nga magpa-drug test. Dapat sila unta number 1 magpa-drug test kay para ang mga katawan, ang mga Pilipino mutuo sa ilaha. Pero matingala ta ning uban. Labaw na ni mga gabatikos kay President Duterte. Manlog og drug test. Labaw uban madlog og imperno. Pareha ning risa nga antivirus. Diyos, Ginoo ko. Kaluoy sa Pilipinas. Kaluoy sa ato ang mga Pilipino. Morning nadangtan karon. Mga kapwa Pilipino. Ano na? Galaw-galaw na tayo. Hintayin ba natin na malubog na tayo? Tayo ang kawawa. Sila walang problema yan. Maraming pira. Maraming nanakaw sa Pilipinas yan.
Naapay mga senador nga paling-paling. Klaro kayo nga mga kurap. Walay panindigan. Walay baruganan. Sakto to nga ni President Duterte, mga tambalos-los. Katong panahon nga gusto ni President Duterte nga ibulag ang Mindanao sa Pilipinas. Perteng lipawan na mo mga taga Mindanao. Abi ninyo nga no? Laban na sa mga taga Luzon. Kaya ang income sa Mindanao, kaya ra isustento sa taga Mindanao. Di mo problema pagkaon dire. Kay tanan nga pagkaon nga inyong ginikaon diya sa Luzon, ang uban gikan dire sa Mindanao. Ambot nga anong ingano yung maning Pilipinas? Tuloy lang tayo ng taga Mindanao. Waon o barato ang mga produkto dire. Kung niya diya pag-abutin niya, pati ng mahala. Asa mga hustisya na? Grabe yun. Sakit kay pamalandungan. Ako isip ka, isa ka Pilipino. Nag-istorya ko sa tanan na kung gusto masabtan o gusto na ko nga may balaan. Nga ano? Nga ano inyong ginisuportahan ang adik. Maluoy lang mo sa adik o mapatay. Pero wa mo naluoy sa mga gipatay sa adik. Bugo man siguro mo. Shout out ni mo. Risa Virus. Virus ng Pilipinas. Puryagaba. Grabe yun yung politiko ha. Grabe ka plastic. Sa panahon niya si President Duterte pa ang kadala sa Pilipinas. Allah. Murag mga super glue. Pilit kayo. Pero pagka humano termino ni President Duterte o si Vice President Sara na lang ang nabilin. Wa na. Mo pa number 1 nag Mo pa number 1 sige bati ko sa President Duterte.
Lagot lagi taguna-una ba. Ngano na yung ani man eh. Para sa kuha, dili na nga ipaabot pag 2028. Pulihan ang presidente ng bangag. Aron malinaw ang Pilipinas. Kung mulambo ta. Sama sa uban nasod. Dari rasa tataman karon.